Sa magandang araw sa inyong lahat mga ka-G-Lovers, ba hindi dinala na naman sa atin dito, so may mga ganyan-ganyan na nakalagay. Ewan ko kung para saan itong nilagay nila, so tatanggalin na lang natin yan. So bali dito tinanggal ko na siya, tapos nung napansin ko parang nakarekta yung relay nito. Yan, tinanggal natin yung relay nakarekta. Yan, problem pala nito nung napakinggan ko, parang basag yung tunog, tapos yung kalahati medyo okay naman. So yan, kita nyo naman may jumper na, tapos may nakalagay na kung ano-ano pa. So titingnan natin to mamaya. Intro muna tayo. So dito nga mga ka-G-Lovers, una muna natin ginawa dito ay mag-check tayo. So nakasit na yung multimeter natin, naka-auto tayo kasi mag-check ako ng fuse muna. Tapos voltage. So chinek ko yung fuse, okay naman. Sa kabila naman na fuse, okay naman. So ibig sabihin good yung fuse, may posibilidad na walang sirang output kasi good yung fuse. Next natin, mag-check tayo ng voltage. So, nag-check tayo nito ng voltage. Yan, inuna natin, umikot na yung fan. Set natin to sa DC para hindi na siya mag-range. So, chinek ko yung capacitor, mayroon supply na 4.45 volts pala, hindi 4.5. Sa kabila ay 45 volts din. Next naman, chinek ko yung relay kung nag-switch on, naka-off. So, tumutunog kanina dahil nakarekta. Inalis natin yung pagkarekta, hindi na yan tutunog. Yan. Mali pala yung notice ko dito. Mali yung grounding ko. Nag-check sana ako dito ng kung may ano siya, may DC out. Wala naman masyado. So, nag-check tayo ng voltage biasing. Yan, 0.3. Diba good yan, 0.3. Ito yung sinasabi kong malinaw kanina. Good. Sa kabila, walang biasing. Ito yung basag. And meron naman 0.5 dito sa may bandan to, 0.5. So, dito tayo mag-check. Kailangan natin munang tanggalin to lahat, baklasin. Kasi nasa ilalim yung drive nito. Ito yung mga pangit na design kasi talagang tinatamaan to ng hamog kasi nahihigop. Nasa ilalim kasi ng heatsink. So kita nyo may nakita tayong lumubo na capacitor. Mamaya papalitan na natin yan. Yan. So una muna natin gagawin, syempre tatanggalin natin yung mga kinalawang dito at papalitan. Kasi kadalasan ganitong design ay kinakalawang talaga mga ka-G-Lovers. Kasi nga nasa ilalim yung parts, tapos ihigupin niya yung hamog o kung ano-ano pa man dyan na nahihigop niya, dadaan dyan sa mga parts. Minsan may naiiwan, tapos i-stackin mo pa, talagang kakalawangin talaga to. So ewan ko ba't ganito yung design nila. So next natin ay tanggalin natin yung mga nakita natin na kinalawang. So bali ito na, inuna ko muna itong mga drive na transistor 551, 5401, talagang kinalawang na. Tapos yung ibang resistor na tinitingnan ko dyan na may kalawang, siyempre papalatin na rin natin. So lilinisan ko muna siya ng WD-40 para yung talagang hindi pa naman kinapitan ng kalawang, maaalis pa yan. Pero kung yung grabing may kalawang na, talagang obligado na tayo magpapalit yan. Nambrinas pa natin para kumalat yung oil natin dyan. Ito nga, naputol na yung 104J na capacitor. So, yung iba naman dito na resistor, walang problema naman, hindi naman masyadong kinalawang. So, lahat ng drive pa lang pinalitan ko na, kahit good yun sa kabilang channel, kailangan ko pa siya rin, tinanggal ko pa rin siya. Kasi may kalawang na obligado na tayo magpapalit, kasi kalaunan o katagalan din yan din yung may mga kalawang magsisira. So,
kailangan tanggalin na at palitan na rin natin. Kahit good yung biasing niya o good yung tunog niya dyan, pero may kalawang na, so palitan na rin natin. Yan, okay. So medyo nalinisan na rin natin, silipin natin, tapos tingnan natin yung mga pwede natin na tanggalin. So yung iba hindi naman talaga totally kinalawang, yung iba oo, tulad niyan. Obligado na tayong pumalit niyan. Tapos yung capacitor na kanina, tulad nito, natanggal na siya, di ba? Yan. So tanggalin ko lang muna to, tapos list down na lang natin. Bali ito yung tinanggalan natin. Ito yung mga posibilidad na may kalawang. Yan na rin yung papalit natin. May resistor ako dito siniris kasi wala akong available. So kailangan ko talaga siyang i-series mga ka-G-lovers. Pag hindi available, pwede naman kayo mag-series ng resistor. So dito kinabit ko na siya. Yan, pati yung drive kinabit na rin natin. Tapos nag-check tayo ng voltage biasing kung magno-normal na ba. So resolder ko lang muna ito mga ka-G-lovers. Yan. So bali skip na lang natin to mga ka-G-lovers. So yan, tapusin ko lang tong mag-resolder, tapos titingnan natin mamaya kung magno-normal na ba yung biasing pagkatapos natin mapalitan lahat yung may mga kalawang. So tara, ating alamin. Bali dito mga ka-G-lovers, okay na siya. Yan, palitan na natin lahat siya, na resolder natin, naalisin natin yung may mga kalawang. So next natin ay magte-test tayo ng voltage biasing. So bago ang lahat mga ka-G-lovers, tips pala baka hindi nyo mapa-switch on yung relay, kailangan mo munang ikabit yung thermal switch dito. So yan, or pwede mo jumperan yan, ito to. Yan, ito yung putay na to. Pwede mo yan jumperan para mag-switch on yung relay. So yan yung pinaka main relay kaya si yan, ito pwede mo itong ikabit dyan kung ayaw mo mag-jumper. So para mag-switch on yung main relay, para kahit pa paano mapapakinggan mo kung mag-switch na yung relay. Tandaan nyo kung mag-switch o nag-on na yung relay. Tapos hindi ka dyan makaka-audio test. Mamaya tuturo ko sa inyo kung bakit hindi ka dyan makaka-audio test. So ginampiran natin para mapakinggan ko yung switch on ng relay. Tapos tapos magte-test tayo ng voltage biasing. Yan, pinawaran na natin, kulay orange pa, mag-green yan. Tapos automatic switch na yun, nag-switch na yung relay, kulay green na, diba? Yan yung sinasabi ko sa inyo, pag hindi nyo yun kinabit yung thermal switch or ginampiran yan, hindi yan mag-switch na yung relay. Kulay steady yan, kulay red. So test tayo ng voltage biasing. Ito good, dati naman itong good, 0.4 good, diba? Good. Sa bandang taas, ito yung kanina, good na rin, 0.3, almost 0.4. So good na lahat. So dahil good na to lahat, pwede na natin siyang ikabit yung output. Tapos magte-test tayo. Tingnan natin kung may DC out siya. Ito yung tinis ko kanina na mali yung common ko. Dapat yung isa pala na dapat ang sundutin natin para makuha natin yung common. Ito yung common. Tapos test natin to, left and right. Wala naman siyang DC out. Yan. Pag dito ka nagkabit sa magkakaroon ng supply yan. Dapat dito sa common. Tandaan nyo, sa common ka dapat mag-test ng kulay black. So dahil okay na to, ready na rin to, kabit natin yung output. Tapos tanggalin natin yung sinort natin kanina. Ito yung supply ng relay. Medyo matagal to ikabit pala yung output nito kasi hindi na natin kinabit hindi natin tinanggal sa heatsink. Yan, medyo mahirap yan ikabit. Pag tinanggal natin kasi sa heatsink, nahaharangan yung pagtutornilyo natin ng capacitor. Kaya hindi ko na siya tinatanggal.
or kung magpapalit man ako, nilalagay ko na lang dyan. Tapos, saka ko siya pinapasok dyan sa mga butas ng kabitan. So, tinanggal natin yung jumper mga ka-G-lovers yan kasi mas maganda pa rin nakadaan siya sa thermal switch. Kung tunay na 8. So, kabit lang natin yung dito, yung pinaka-output niya. Tapos, testingin na lang natin. Pero kung 6,000, apply pa rin. So, bali mga ka-G-lovers, nagpalit lang tayo ng mga kinalawang, naging okay na siya. So, yan, may kabit na siyang speaker, nakabit na natin yung output. Note pala mga ka-G-lovers, hindi kayo dyan makaka-audio test hanggat hindi nyo to kinabit. Kasi, hindi magsiswitch yung relay na dalawa dito sa A and B. So, hindi mo siya mapapagana. Kaya baka mag-audio test kayo, mapagkamalan yung walang audio, hindi siya gumagana, kahit nagsiswitch yung pinaka-main relay. So, kailangan ikabit nyo yun. So, ito, kinabit na natin. So, ready for testing na lang tayo. Hindi na tayo nag-audio test. So, antayin lang natin magkulay yellow to. Ibig sabihin yan, oh. Okay na. Nag-switch na yung relay. Yan, tumunog na rin siya, mga ka-G-lovers. So, sana may natutunan naman kayo sa simpleng tutorial natin na to. So, napakadali lang naman. Basta importante, natanggal at napalitan nyo yung lahat ng kinalawang para tumagal siya. So, maraming salamat sa lagi nyong pagsubaybay sa ating channel. Thank you.